maiging nakasingit ng live ngayon no? Kasi mga kapatid, lumalala yung mga pinagsasabi ng kabilang panig. Alam naman nila na isinasaysay lang natin at inihahayag natin kung ano yung mga nakita nating mali. Hindi naman tayo perpekto o naghahanap ng mga perpektong tao. Lahat naman po tayo gustong lumakad sa naaayon sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Gusto po nating lumakad lahat. Pero hindi yung isang panahon na nagrelihiyon tayo, umanib tayo sa iglesia, na oo, natuto kami, mga fans ni Kuya at mga fans ni Kuya at Ate, natuto kami mga kapatid, natuto kami ng aral sa doktrina. Pero hindi ibig sabihin nun mga kapatid na pagka nagdidemonyo na ang puno, dyan pa rin kami. Sabi nga ng Diyos, pinilalabas niya ang kanyang tupa sa mga nanggagatas na pastor, sa mga manlulukong pastor. Diba mga kapatid? Hindi po pwedeng naanib kami ng dekadang taon, tapos nakita namin yung mga maling aral. Yung lumabas na siya sa aral, walang ganon mga kapatid na para manatili kami. Kasi sabi ng Diyos, ang mangangaral, subukin nyo sa aral. Hindi sa mga kalakalang ibinabagsak dyan sa lokal, na mga lagi kayong gipit, kapos, ang idinadahilan pa ng mga yan, ay gawain ng Diyos, gawain ng Diyos. Mga kapatid na mga panatiko, ang Diyos ay hindi kulang ang pera. Ang kulang ang pera at ang walang kabusugan ay ang mga mangangaral at pastor na walang kabusugan. Ayan po yan. Ang nakakatuwa naman, mga kapatid, no? Teka, babasa muna tayo, mga kapatid. Si kapatid na Bebs Candado, wow, si Sneaky, ngayon ka lang nag-live. Opo, kapatid, kasi, may mga nagre-request din ng live, bagamat marami din po ako mga ginagawa at saka inaasikaso, mga kapatid. Sige, go. Wala namang kasi alam mo kapatid, mahirap yung lagi nilang sasabihin sa mga post mo na mga inggit, naninira. Walang ganon mga kapatid. Pagka talaga ang hinahanap mo yung aral at katwiran ng Diyos, hindi mo kami sasabihan na, ay, inggit, pag inggit, pikit, ay kayo yung mga naninira laang. Nako, alam mo, naninira ka laang pala. Bakit tumagal na kami ng 1 year, lampas na kaming 1 year sa pag-expose kung kami naninira, walang hakbang ang iyong kuyang gagalangin, bilyonaryo, wala siyang hakbang sa mga pinagsasabi sa kanya. Diba, ang sabi sa Biblia, ipaglaban mo ang iyong usap sa iyong kapwa. Paano makikipaglaban niya, kuya mo? Matanong nga ay hindi pwede. Paano makikipaglaban siya? Mula sa pagkatao niya, aral at pag-aari na iglesia, hindi niya kayang sagutin yan. Ang gusto ng mga fans ni Kuya, ganito ang gawin natin. Ay, natuto kayo sa doktrina, sa aral. Dito kayo natuto. Oo, natuto kami. Pero pagka nakita mong nagdidemonyo, ay hindi kami pwedeng lumabas. At dedire-diretsuhin na lang namin. At manluluko siya ng mga miyembro diyan. Alam mo mga kapatid, kasi ganito yan. Kayong mga nakikinig na panatiko ni fans, mga fans kayo ni Kuya at Ate, kaya kami mga nagsasalita at saka nag-e-expose. Marami pa kaming mga naakay dyan, marami kaming mahal sa buhay na niluluko pa hanggang ngayon. Sasabihin, tiis, pag-ibig, ganun na lang yon. Wala na kayong paksa, wala na kayong aral na iikutan. Kasi nga, ang buong ng iglesia na yan, pera. Tapos, isang panahon, sasabihin yung salita ni Pablo, mga kapatid. Yung salita ni Pablo, inaako ng mga sugo kuno. Hindi nyo ba napapansin, mga kapatid? Yung sinabi ni Pablo, yung nasa Biblia na yan, may pinangyarihan na yung tao. May nagsalita ng tao niyan kay Pablo. Nangyari na yan. Ang ginawa nitong mga sugo-sugo kuno na mga mangangaral, inako nila para sila paniwalaan ng tao na sila ay sugo. Pero ang totoo, kung gagamitin nyo talaga yung pag-iisip nyo, ayan ang Biblia, oo, mga pangyayari yan. Basahin mo, sundin mo kung ano yung nararapat na turo at aral. Pero hindi mo pwedeng akuin yung papel ni Pablo na mangangaral na sugo, hindi mo pwedeng akuin yon mga kapatid. Kasi kung ikaw talaga yung Pablo,
Ngayon, yung Pablo noon, at kung ikaw talaga hindi ka mayaman, wala kang mansyon, wala kang nilulukong kapwa, kung ikaw yung Pablo noon, ang tawag dyan mga kapatid, assumer. Naintindihan niyo po ba ako mga kapatid? Yang nangyari sa Biblia noon, nung panahon ni Pablo, kay Pablo yan, sinabi na yan ni Pablo, nung panahon yon, ayan siya. Anong sinasabi ni Pablo na mga salita at mga talata? Kami ba? Kami ba yung, lagi niyang, di ba sinasabi niyang ganon? Na si Pablo ay ayaw makapagpatisod ng mga kapatid, ayaw niyang siya pinaparangalan, ayaw niyang siya mga sinasamba. Ayun si Pablo, ayun siya. Nangyari na kasi yan mga kapatid. Nung panahon pa, yan yung mga hula sa Biblia na mga istorya, mga pangyayari sa Biblia na nangyari na kay Pablo. Walang pwedeng umaking kay Pablo ngayon mga kapatid. Walang pwedeng umakin. Ginagamit lang nila yung katauhan ni Pablo, inilalapat nila sa kanila. Tawag doon, mga kapatid, ay assumer. Kasi tingnan mo, kung talagang si Pablo, nangangaral yan hanggang ngayon. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, hindi ka na pwedeng, hindi ka na pwedeng tanungin. Tapos na ang tanungan, patay na si Brad Eli. Walang ganon. Walang ganon mga kapatid na patay na pala eh. Eh si Brad Eli nga nagsasabi, kahit siya'y hindi niya kayang tapusin yung pagpapaliwanag sa Biblia, siya na nagsabi na talagang ang karunungan at ang unawa sa Biblia, dadalo yan kung sino ang tao ang anuhan yan. Kaya nga sabi sa Biblia mga kapatid, mangag-arala na lang kayo. Wala pong mga sugong tinutukoy ngayon, wala po mga kapatid. Alam mo kasi, bakit? Kasi kapag ang tao nagturo, at tinuring mong sugo, ang nangyayari po sa miyembro, nagtitiwala doon sa taong yon. Wala na, hindi na aral ng Diyos ang kanyang ikinakarga sa tao. Ang kanyang sinasabi sa tao, hindi na aral ng Diyos mga kapatid. Kasi nga, tiwala na ang miyembro sa kanya eh. Kita nyo naman anong nangyari. Oo, natuto tayo kay Brad Eli. Lahat ng tanong, nasasagot niya. Ayun ang unawa niya eh. Okay na yon. Talaga siya nagsasaliksik, umaano ng debate, nalaban. Pag may tanong, may consultation. Aba, pagdating kay kuya naman, mga kapatid, maski naman sapal, wala na. Kung baga sa nyog, maski sapal, wala na. Anong itinuloy niya, mga kapatid? Yung mga pamemera. Mga pamemera, kulang ganito. Yung 20 milyon na pinag-ambagan para sa lupa ng mga kapatid. Tinatanong yon ng mga kapatid. Sipin mo naman, 20 milyon. Wala naman sigurong masama kung magtanong ang miyembro kung anong nangyari sa pera. Aba, ang sasabihin wala kayong pananampalataya. Tingnan mo mga kapatid, napakadaming ambagan dyan sa lokal na talagang walang ang nakakatuwa pa, walang transparency yan. Hindi mo pwedeng tanungin kung saan dinala yung pera. Basta siya, makikita mo, may tinayo ng ganon, mga negosyo niya, nagbubukas. Tiwalang yan tiwalang tao yan Sasabihin nila, matatapos na ang mundo. Tapos ngayon panay ang patayo niya ng mga establishmento. Alam niyo ang tawag dyan mga kapatid, pagdating sa final, ownership, talagang pinangahawakan niya. Magiging kanila yan mga kapatid. Wala ngang pangalan ng sa pag-aari na iglesia na pinag-ambagan ng mga kapatid. Hindi nakapangalan sa miyembro mga kapatid, hindi nakapangalan. Kung ikaw ay taong tuwid at mangangaral, dapat maisip mo yon. Aba, teka, ito'y pinag-ambagan ng mga kapatid. Dapat ito nakapangalan sa mga kapatid. Kung ano man ang mangyari sa akin, kayang panghawakan to ng miyembro na nag-ambag sa lupa. Kung ikay taong sa Diyos at tapat. Hindi na yung sugo, mga kapatid. Wala naman talagang sugo ngayon Kasi hindi mo pwedeng yung ginawa ni Pablo noon na mga pangyayari sa Biblia, kay Pablo yun nangyari. Si Pablo lang yun. Kay Pablo lang yun nakalapat. Kung sino man yung Timoteo, Pablo, sa kanila lang yun nakalapat. Abay, isang panahon may mga angkay na sugo at mga ngaral na kay Pablo. Tapos, ang dami nyong mansyon, mga sinungaling pa kayo. May mga nightclub pa kayo na itinatanggi nyo na ang sinasabi nyo AI. Gaano ka kasinungaling, Daniel Rason? Gaano ka kasinungaling? Kaya tama yung mga miyembro mo. Maawa ka sa miyembro mo, sa mga fans mo, maawa ka. Alam mo, ang sinasabi lang sa amin, pag-inggit, pikit, at iyo daw yon. Ang kapal din man ng pagmumukha mo para maakin mo yung 10 hektarya na ginawa mo kay Dirac. Alam mo naman yung mga pangyayaring yan nung buhay si Brad Eli. At ikaw ang tiktik sa iglesia. Hindi kaming mga lumaban ng ubusan. Hindi kaming mga pati pamilya na andyan. Kung hindi baga naman tanga at bobo tong mga miyembro na to, tong mga fans na to,
ikaw magtitik-tik ka, dekada kang naandyan, pati nga pera mo, inubos mo na. May property nga nagbenta para lang ibigay dyan sa mga tulungan na yan. Tapos isang panahon, nakita yung kademonyohan mo, katarantaduhan mo, kasinungalingan mo. Ang sasabihin mo, tik-tik, kaming mga naanib, ang kapal din man ang pagmumukha mo. Kayong mga miyembro ng fans ni Kuya, huwag kayong mga assumer na yan ang sugo. Walang sugo, mga kapatid, wala. Yung sinasabi ngayon mga kapatid na aralan yon. Kahit sinong grupo, pwedeng mangaral, pwedeng magsalita. Ikaw, kung anong unawa mo sa Biblia, sige, sabihin mo. Sinabi naman niya ng Diyos, bubuhusan ko kayo, ang bawat laman nyo ay bubuhusan ko ng Espiritu para makaunawa. Hindi pwedeng angkinin ng isang tao. Tapos, marirecover mo, pagdating ng panahon, may mga mansyon, may mga negosyo na sila na lang ang pwedeng magnegosyo. Maski nga yung mga kapatid na gustong kumita sa lokal, magtitinda, babawalan. Bawal daw. Babawalan mo. Baka kaya nga nagtitinda yung kapatid dahil sa pamasahe din niya, sa mga pagkain nilang pamilya. Tapos isang panon, babawalan mo. Bago, lalapitan mo ng mga patarked. Ito, ticket, may pupunaan tayo. Lagi na lang ganun, di ba? Ay, nakakahalata na laging pinopromote yung mga business ng Kuya. Hindi nyo business yan. Bakit? Kanino baga nakapangalan yan? Tingnan nyo kung kanino nakapangalan yung mga negosyo na yan na ginagamit lang kayong mga promoter niyan para pararatingin kayo sa gayong lugar. Pero hindi kayo libre ha, may entrance kayo. Ayan ang mga katatangahang mga ginagawa ng mga fans ng Kuya at Ate. Hindi naman makatutol. Wala ngang awa yan. Yung kuya mo, walang awa. Yung kuya nyo, walang awa yan sa miyembro nagsusuri. Wala. Siya, tatahimik na lang ang bibig niya. Ano namang ididepensa niya? Bire mo, sabihin ko ba namang kalunyera? Wala siyang masasabi. Ang sasabihin lang niyan, kung kayo'y mabuti, kung kami masama, sana kayo mabuti. Walang ganon, sagutin mo yung issue. Si San Pablo nga, nagpapasiyasat at ayaw makatisod ng kapatid nagpapasiyasat siya. Ibig sabihin, pwede siyang tanungin. Ikaw Danya Rason, di ka pwedeng tanungin. Nagpapakilala ka nga sugo, mangangaral. Hindi ka nga nagpapatanong kahit sa pagkatao mo Kahit nga consultation, wala ka papaano ka naman magkukonsultation? Kitang-kita naman yung ginagawa mo. Unang-una, nanluluko ka sa miyembro. Baka mamaya may magtanong ng miyembro, saan mo dinala yung mga milyon na sinamsam? Tapos makikita nila, nagpapayabang ka sa pulis. Mga kapatid, madali naman niyang i-assess kung anong ginagawa niyan. Bago mo unahin yung mga pulis na yan, kung saan napakadami mong negosyo, bago mo unahin yan, unahin mo muna ang mga miyembro na nagdadadaing, na nagbubuntong hininga sa ginagawa mo. Maawa ka. Masyado ka namang halatang halata Lagi ka na lang nasa Orani, Bataan yung mga binibigyan mo na mga pabor. Hindi lang pabor. Na andyan na lahat ang binibigay mo. Yung mga fire truck. Grabe. Teka, magbubuklat ako dito sa isa kong cellphone. Mag-comment po kayo, babasahin ko po. Wala nang ginawa yung mga yan kundi tirahin yung mga lumabas daw sa aral. Hindi kami lumabas sa aral, mga fans at mga panatiko ni Kuya. Hindi kami lumabas sa aral. Kasi ikaw nga ang kalaban ng aral Biruin mo, may estatwa ka na, may Kuya at Ate, kayo na nga lang pinapangaralan dyan. Kaya kami lumabas. Hindi kami lumabas sa aral. Kung hindi baga naman yung mga katatangahan ng mga sasabihan kami ng mga bagong lublob. Mga bagong lublob, kayo gumising-gising. Hindi nyo napansin, nung nagdoktrina kayo, puro talata. Ngayon, wala. Puro pa target, puro pa memera. Keso ganon. Ang magtiis hanggang wakas, mga kapatid, ubos. Yan. Yan ang mangyayari dyan. Talagang mauubusan kayo dyan. Tapos dyan kayo magkakamalay.